karag, welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karag-karaga, mga latest kaganapan ngayon na pinag-uusapan, pinagchichismisan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Wala muna tayong minupusal fashion destruction look dahil hahabol talaga ako ngayon sa mga latest kontrobersiya sa katatapos lang ng Binibining Pilipinas 2026. So hindi ako nakapag-vlog kahapon mga karag-karag kasi nga na in-invite ako ng pinsan ko na mag-night swimming sana doon dito sa Tabina, Zamboanga del Sur. So may magandang beach daw doon. So nung pumunta kami mga karag-karag, hindi kinaya ng Ferrari ko yung daan. Naugtas, na stress yun ang akong Ferrari mga karag-karag. Makikita nyo sa video na yan yung naging eksena doon. At tapos nung dumating naman ako doon, okay lang. Hindi naman ganun kawaw yung napuntahan namin. So, naluka lang talaga ako sa daan dahil yung Ferrari ko is wala, kamatyo nun. So, pumunta lang talaga ako doon para kumain ng litson tapos umuwi kami. Tapos yun, nag-uwang-uwang na po ang Ferrari. Kaya yun yung exciting part sa pasyal na yun kahapon. Kaya hindi ako nakapag-chismis sa inyo. Pero hahabol ako ngayon sa mga latest ganap sa kontrobersiya bangayan sa katatapos lang ng Binibining Pilipinas 2026 na kung saan grabing question mark ng mga ibang beauty pageant lovers sa social media sa hindi nakatanggap sa pagkapanalo ni Miss Baguio sa corona sa Miss International. Hindi daw ito yung beauty na hinahanap ng Miss International Organization. Bakit pabago-bago na daw ngayon ang Binibining Pilipinas Organization sa pagpili ng kandidatang ipapadala sa Miss International? Bakit hindi daw tayo nakafocus sa mga ilang dekada noon ba na Barbihan type yung gusto ng mga Hapon? So bakit daw sa mga nakaraang taon wala, binago daw ng Binibining Pilipinas Organization yung sistema sa pagpili ng winner na lalaban sa Japan? Kasi kung matandaan natin, lumaban si Angelica Lopez na ang layo talaga ng beauty ni Angelica sa hinahanap ng Miss International Organization. At ngayon na naman daw, si Miss Baguio na naman daw yung ipinadala na yung beauty ni Miss Baguio is bagay lang daw sana sa Miss World or sa Miss Globe. Bakit daw hindi binigay ng Binibining Pilipinas Organization sa kandidatang ito na prototype yung beauty kay Atisa Manalo na Barbihan? Swak na swak daw talaga yung beauty na to sa mga Hapon. So magiging reaction ko lang naman mga karag-karag, no? Hindi natin alam kung anong pamamalakad ngayon sa Binibining Pilipinas. Nakikita nila si Gwen ng bitaw potensyal na lalaban sa Miss International 2026, 2027 ba? Nakalimutan ko na naman. Hindi kasi ako nakasunod. Sa Japan, so respetuhin na lang natin yung desisyon ng mga judges at suportaran na lang natin yung kandidata. Sa mga kandidatang hindi pa nakasungkit ng corona na lalaban sa international, so siguro sa ibang pageant sila nababagay, di ba? Gagandahan din sana ako dito sa vampirang ito na maging pambato natin sa Miss International, but sad to say, kapariha kasi siya ng face lock. May pagkawig kasi siya ni Atisa Manalo, di ba? So, parang siguro hindi sumugal ang Binibining Pilipinas Organization sa kandidatang to. Maganda siya, barbihan yung face lock, but mas kuminang siguro si Miss Baguio. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo na magiging lot-lot dilyo na naman daw tayo sa darating na Miss International dahil sa ating pambato na si Miss Baguio na hindi prototype beauty ng Miss International Organization. Sa tingin nyo mga karag-karag, sangayon ba kayo sa kanila mga hanas at mga banat sa social media or magkapareho tayo ng opinion? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. At thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!